Magandang araw mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo ako sa isa na namang kwentong totoong pangyayari. Noong umaga ng August 2, 1968, sa gitna ng mataong lungsod ng Manila sa Philippines, isang trahedya ang biglang naganap. Isang 8 palapag na gusali ang biglang bumagsak, hindi dahil sa bomba, hindi dahil sa sunog, kundi dahil sa isang malakas na lindol. Ang gusaling ito ay kilala bilang Ruby Tower. Sa loob lamang ng ilang segundo, daang buhay ang nagbago magpakailanman. At ang trahedyang ito ay naging isa sa pinakamalungkot at pinakamahalagang aral sa kasaysayan ng engineering sa Pilipinas. August 2, 1968, isang normal na umaga sa Manila. Ang mga tao ay papasok sa trabaho. Ang mga tindahan ay nagbubukas. At sa loob ng Ruby Tower, maraming empleyado at residente ang nagsisimula ng kanilang araw. Ang Ruby Tower ay isang modernong gusali para sa panahong iyon. Ito ay 8 palapag na concrete building na matatagpuan sa Binondo area. Isang sentro ng negosyo sa lungsod. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng umagang iyon, may paparating na sakuna. Bandang 4:19 ng umaga, isang malakas na lindol ang tumama sa hilagang bahagi ng Luzon. Ito ay kilala bilang 1968 Kasiguran Earthquake. Ang lindol ay may lakas na humigit kumulang magnitude 7.3. Ang epicenter nito ay malapit sa Kasiguran, Aurora. Ngunit kahit malayo ang epicenter, ang epekto nito ay naramdaman hanggang sa Manila. Ang mga gusali ay umuuga. Ang mga tao ay nagising sa kanilang kama. Ngunit wala nang mas malala pa sa mangyayari sa Ruby Tower. Habang yumanig ang lupa, ang Ruby Tower ay nagsimulang manginig. Sa loob ng gusali, ang mga tao ay nagulat. Ang ilan ay tumunog papunta sa hagdan. Ang iba ay nagtago sa ilalim ng mesa, ngunit ilang segundo lamang ang lumipas. Isang bahagi ng gusali ang biglang bumigay. At pagkatapos, ang buong estruktura ay gumuho. Ang 8 palapag na gusali ay naging isang bundok ng konkretong guho. Sa loob lamang ng ilang sandali, mahigit 260 katao ang namatay sa trahedya. Marami sa kanila ay natutulog pa sa kanilang mga apartment nang mangyari ang lindol. Ang iba naman ay nagtatrabaho sa mga opisina sa loob ng gusali. Ang Ruby Tower collapse ay naging isa sa pinakamalalang building disasters sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga rescue teams ay nagtrabaho ng maraming araw. Nang sinubukan nilang hanapin ang mga survivors sa ilalim ng mga guho. May ilang himala, may mga taong nailigtas, ngunit marami rin ang hindi na natagpuan ng buhay. Matapos ang trahedya, nagsimula ang malalim na investigasyon. Bakit ang Ruby Tower lamang ang gumuho? Samantalang maraming gusali sa Manila ang nanatiling nakatayo, natuklasan ng mga engineer ang ilang posibleng dahilan. Mahinang structural design, kulang sa earthquake resistance. Hindi sapat ang building standards noon. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay wala pang modern earthquake building codes. At ang trahedya ng Ruby Tower ang nagbukas ng mata ng buong bansa sa panganib na ito. Dahil sa trahedyang ito, nagsimulang baguhin ng mga engineer at gobyerno ang mga patakaran sa konstruksyon. Ang mga bagong gusali ay kailangang mas matibay, mas flexible laban sa lindol, mas mahigpit ang design standards. Ang mga organisasyon tulad ng Philippine Institute of Civil Engineers ay nagsimulang magtaguyod ng mas modernong engineering practices. Unti-unting ipinakilala ang earthquake-resistant design sa mga gusali sa bansa. Ang Ruby Tower tragedy ay nag-iwan ng mahalagang aral. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-seismically active na bansa sa mundo. Ito ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, ang lindol ay hindi maiiwasan. Ngunit ang mga trahedya tulad ng Ruby Tower collapse ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang engineering, mahigpit na building codes, masusing inspeksyon sa konstruksyon. Mahigit 5 dekada na ang lumipas mula nang bumagsak ang Ruby Tower. Ngunit ang alaala ng trahedyang ito ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Philippines. Hindi lamang ito isang sakuna. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat gusali na ating tinitirhan o pinagtatrabahuhan,
Nasa kamay ng mga engineer ang kaligtasan ng libo-libong buhay. At minsan, ang pinakamahalagang aral sa kasaysayan ay natutunan mula sa pinakamalungkot na trahedya. Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa pagsama sa isa na namang kwento ng totoong pangyayari. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon tungkol sa the 1968 Ruby Tower Collapse, a forgotten tragedy that reshaped Philippine engineering. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow at mag-subscribe para sa susunod pang mga tunay na pangyayari. Hanggang sa muli mga ka-Inside the Story PH.